Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Resalie Umalay. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayong araw ay Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Ilang police applicants ang nabigo sa kanilang pangarap na makasali sa hanay ng pulisya matapos bumagsak sa Body Mass Index, requirements ng Philippine National Police. Ayon sa ulat, ang pangunahing dahilan ng pagkabigo ay kakulangan ng pisikal na preparasyon at mga hindi pagsunod sa tamang diet bago ang screening. Ito ang balitang tinutukan ni PCMS Mauricio B. Ruiz. Sir, isang karangalan na muling binuksan ng Philippine National Police at syempre sa pag-aproba din ng NAPOLCOM itong 2025 recruitment quota. Sir, ano bang pinagkaiba ngayon ng mga nagpunta sa BMI na mga police applicants ngayon kumpara nung nakarang taon, sir? Kumpara sa nagdaan, ngayon, makikita mo lang maliit ang quota natin sa attrition. Tapos maraming aplikante. Frustrating dahil nakikita natin dito sa BMI pa lang, meron nang bumabagsak, no? Kasi hindi pinaghandaan. Mga BMI nila lagpasan. Tinaas na nga natin yan ng 26.5 pero hindi pa rin nila kaya. Maabot pa rin sila ng 27, 28. So useless ang application ng isang bata kung hindi pinaghahandaan na dapat isang taon pa lang bago ang application, nagbawas ka na. So sir, yung po bang magfe-fail dito sa BMI dito, katulad po ngayon, kabubukas lang po ngayon yung regular quota na 2,000, pwede ba sila mag-apply sa regular quota, sir? Pwede silang mag-apply sa regular quota. Ang problema mo, kung halimbawa sa BMI mo, ang result mo is 28 or 29, ang passing natin is 26.5. Alam mo ba kung ilang kilo yun? Ang equivalent ng sobrang 2 points? Nasa mga 15 hanggang 18 kilos yun. Sobrang malaki. Paano yun i-reduce ng isang bata? Di ba? Kasi dapat ang paghahanda, hindi ngayon eh. Ang paghahanda noon pa. Last year, November last year, naghanda na. So sa ating, alam natin kay Sir Delgado, Atty. Delgado, ano ba talaga sir yung pinakamabisang paraan bago sumabak sa PNP recruitment o pag-apply sa police ng paghahanda, sir? Ilang months na dapat sir palagi, sir? Parati nating ini-insist yan. 1 year. Minimum yan. Kasi dito, kanina, may in-interview na naman ako. Pangatlo na niya, bumabagsak pa rin siya sa agility. Same, takbo. So, useless yan. Kasi sabi ko sa kanya, failed ka na naman sa takbo ngayon. Kasi sigurado ako, hindi nag-practice. Yun ang problema nila. Kasi hindi naghahanda eh. Ang iniisip nila dito, makapasok lang. Nagsiset na makapasok. Hindi nagsiset na i-prepare ang sarili. Doon nagkakaproblema. So sir, meron ba tayong estimated na o-taking ng attrition at saka regular quota o sabay sila niyo? Pipilitin namin isabay. Pero sa attrition, nakatarget kami ng December 19. 19, sir. December 19. So, hopefully,
Kung kakayanin naman sa proseso natin, dahil maliliit lang naman yung quota natin, depende kasi, depende sa application, no? Posibleng makuha namin, matap namin by December 19. Ngayon, ang isa pang issue na inaano ko, last year problema natin to. Marami tayong aplikante rito na hindi taga rito sa Metro Manila. Pag tinanong mo, ilang buwan pa lang, tatlong buwan pa lang dito. Tinanong mo, nasaan ang Smoky Mountain? Hindi alam. Tinanong mo kung saan ang Tondo? Hindi alam. Pag naging pulis ka, paano ka pupunta doon? Paano kung doon ka na-assign? Di ba? Paano mo hahabulin ng isang magnanakaw na hindi mo alam yung mga daan? Yun dapat ang iniisip ng mga bata. Sa ating age waiver naman at saka height waiver, sir, baka meron kang karagdagang informasyon dahil katulad ngayon, sir, saan ba ginagamit talaga at paano ginagamit ang age waiver o height waiver, sir? Basic, height waiver, pag may tribo ka. Okay. Pag may tribo ka, doon ka mag-uumpisa. Doon ka mag-apply. Pag nakuha mo yon, pupunta ka sa NAPOLCOM office, magpapa-issue ka ng Certificate of Height Waiver. Huwag pumunta dito na ang dala mo lang Certificate of Recognition ng tribo mo. Kasi hindi yan ang dokumento na kailangan natin. Now, pangalawa, age waiver. Sa age waiver, kinahanglan may specialization ng isang tao bago ka mag-apply. Anong mga samples yan ng ano? Nung mga 10 years o 15 years ago, nagdadrive ka lang ng bus, pwede na. Ngayon, hindi na yung pwede. Pwede na ngayon kung piloto ka. Pag sinabing black belter, okay yan. Pero kung ako magtatanong, ang sasabihin ko, Olympian ka ba? O Asian player ka ba? Pag hindi, useless. Ang dami black belter. Kahit dito sa kapulisan na natin, hindi na tayo kailangan kumuha pa ng black belter lang. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Isang malaking dagok sa iligal na droga ang naitala ng City Drug Enforcement Unit 6 matapos nilang makumpiska ang tinatayang 1.7 milyon halaga ng shabu. Patrolwoman Ledeline, ibalita mo. Isang malaking tagumpay laban sa iligal na droga ang naitala ng City Drug Enforcement Unit 6 matapos makumpiska ang tinatayang 1.7 milyon na halaga ng hinilaang shabu sa ikinasang drug by bust operation sa Barangay Kalahunan, Mandurriao pasado alas 9 ng gabi noong 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge na City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect bilang si alias Toto, 36 na taong gulang, residente ng Barangay Pali, Mandurriao, Iloilo. Dagdag pa ni Police Captain Jimeno, nabili ng mga operatiba ang isang plastic sachet ng hinilaang shabu mula sa suspect gamit ang 12,000 pesos na marked money. Matapos ang transaksyon, naaresto ang suspect at na-recover pa mula sa kanya ang 4 na knock-tied plastic sachet at 11 maliliit na sachet ng hinilaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 250 gramo at may standard drug price na humigit kumulang 1.7 million pesos. Kasama rin sa mga nakuha ang buy-bust money at isang cellphone na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Aminado naman ang suspect sa pagbibenta ng illegal na droga, aniyay bunsod ng matinding kahirapan at kakulangan ng kita bilang pintor. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga naapektuhan ng kanyang ginagawang pagbibenta ng droga. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Dahil ang gusto ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa kabila ng hagupit at malakas na ulan na dala ng Bagyong Tino, hindi nag-atubili ang Mandawi City Police Office na tumulong at magsagawa ng malawakang rescue operations. Nagpapakita ito ng dedikasyon ng MCPO na ilagay ang kaligtasan ng mga residente bago ang kanilang sarili
Ang balitang yan ay hatid ni Patrolwoman Judith Nicanor. Bilang tugon sa matinding pagbaha at malalakas na hangin dulot ng Bagyong Tino, nagsagawa ng malawakang rescue at relief operation sa mga tauhan ng Mandaue City Police Office sa iba't ibang lugar sa Mandaue noong Nobyembre 4 taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Colonel Cirilo B. Acosta Jr., City Director, aktibong tumugon ng mga pulis sa mga lugar na lubhang naapektuhan, kabilang ang paligid ng Maayo Hospital sa Barangay Alang-Alang at mga evacuation centers. Nakipag-ugnayan ng MCPO sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office upang maisagawa ang ligtas na evacuation ng mga residenteng naipit sa baha, pagbibigay ng agarang tulong at medikal na atensyon at pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Patuloy din ang monitoring at assessment ng mga personnel ng MCPO sa mga apektadong barangay upang matiyak na lahat ng residente ay nasasaklolohan at natutulungan. Ang nasabing operasyon ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan at ng tunay na dedikasyon ng kapulisan sa pagtupad sa kanilang tungkulin na maglingkod at magligtas ng buhay sa gitna ng sakuna. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Walang tigil ang pagpapatupad ng batas laban sa ilegal na droga sa Tacloban City. Muling nagbigay ng mensahe ang Tacloban City PNP sa kriminal matapos nilang maaresto ang 3 sospek na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na gamot. Patrolwoman Cristel Palafox, ibalita mo. Arestado ng maoperatiba ang 3 drug suspect sa kinasang bypass operation matapos mahuli sa barangay 1 and 4 Tacloban City. Bandang alas 2:07 ng madaling araw ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2, Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa mga suspek ang 7 pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 14.9 na gramo na nagkakalaga ng 101,320 pesos at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 11, 12, 15 at 26 Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Tacloban City PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patuloy na kaagapay ang Philippine National Police, lalong-lalo na ang mga pamilya na labis na tinamaan ng Bagyong Tino at tinitiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patrolwoman Flora May Azares, ibalita mo. Aktibong nanguna ang mga tauhan ng Cebu City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Acting City Director, Police Colonel Enrico E. Figueroa, sa isinagawang assessment at disaster response operation sa Villa de Rio Phase 1 Subdivision, Barangay Bakayan, Cebu City, matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Katuwang sina Cebu City Mayor Honorable Nestor D. Archival Sr. at iba pang ahensya ng pamahalaan, isinagawa ng CCPO ang inspection at roving operations upang suriin ang lawak ng pinsala, matukoy ang agarang pangangailangan ng mga residente, at may patupad ang mga kinakailangang hakbang sa disaster response at public safety. Bahagi ng operasyon ang malawakang koordinasyon sa lokal na pamahalaan, emergency response team, at community leaders na nagresulta sa mabilis na mobilisasyon ng relief goods, clearing operations, at distribusyon ng tulong sa mga apektadong pamilya. Nagpadala rin ang CCPO ng karagdagang tauhan para tumulong sa traffic control, seguridad, at mabilis na paghahatid ng tulong sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ang kanilang presensya ay nakatulong upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan habang isinasagawa ang mga operasyon. Ang aktibong pagtugon ng Cebu City Police Office ay patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyo, kahandaan sa sakuna, at malasakit sa kapwa, na tunay na nagpapakita ng diwa ng kabayanihan at profesionalismo ng PNP sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ang pagkakahuli ng sospek ay bunga ng pagsisikap ng Philippine National Police.
upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng panlulokong gamit ang social media. Patrolwoman Mary Grace Artizuela, magbabalita. Sa magkakasunod na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team, naaresto ang 2 individual na sangkot sa iligal na pagbebenta ng mga financial at e-wallet accounts sa social media. Batay sa ulat, nagsimula ang operasyon matapos matukoy ng mga otoridad ang online na aktibidad ng mga suspect. Mula rito ay nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa mga suspect para sa pisikal na transaksyon na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyan silang nasa pangalagan ng MDAC para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 2 high-value individuals na drug suspects sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng San Mateo PNP. Mahigit 342,000 pesos na halaga ng shabu at baril kumpiskado. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman John Lawrence Ilagan. Nakiisa ang mga tauhan mula sa Police Regional Office 4A kasama ang lahat ng Regional Support Unit sa isinagawang ika-4 na quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill CY 2025 sa Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna. Sa pagtunog ng alarma, mabilis na isinagawa ng mga kalahok ang mahalagang hakbang na duck cover and hold bago sila nagtungo sa kanilang itinalagang lugar na paglilikasan. Ang parade ground ang nagsilbing rally point. Ang maayos at koordinadong paggalaw ay nakatiyak sa kaligtasan ng lahat at nagbigay daan para sa tamang pag-isa-isa at pag-check ng mga tauhan at kagamitan. Matapos ang pagsasagawa ng drill, nagsagawa rin ang mga facilitator ng inspeksyon sa mga go bags, istruktura ng mga gusali at pag-check ng bilang ng mga tauhan upang masigurado ang pagsunod sa safety standards at readiness protocol. Ang aktibidad na ito ay naglalayong palakasin ang kahandaan sa lindol, pagpapatibay ng mga alituntunin sa kaligtasan at pagpapalakas ng resilience ng mga kawani ng Proper A sa pagtugon sa mga krisis na dulot ng lindol. Binigyan din dito ang pangako ng Pro Calabarzon sa disaster readiness at risk reduction. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Gamit ang tradisyonal na bulig o buligan, isang katutubong paraan ng mga taga-tanudan. Gamit ang kawayan at kumot na pagdadala ng pasyente, kapit-bisig ang mga miyembro ng Special Action Force upang maitawid ang isang lalaking may sakit patungo sa health center ng lugar upang mabigyan ng atensyong medikal. Tinutukan niya ni Patrolwoman Leam Sumkad. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng 111th Special Action Company, 11th Special Action Battalion, Special Action Force ang diwa ng tunay na serbisyo matapos silang tumulong sa pagligtas at paghatid ng tulong medikal sa isang residente ng Tanudan. Ayon sa ulat, agad na rumisponde ang mga tropa upang tulungan si Pastor Kalading na nakararanas ng matinding pananakit ng ulo, likod at pagsusuka. Si PSMS Philip Kidding na nagsilbing medic ng grupo ay nagbigay ng paunang lunas bago isinagawa ang transportasyon ng pasyente patungo sa Tanudan Rural Health Unit 1 sa Mabacat, Tanudan, gamit ang tradisyonal na bulig o buligan. Isang katutubong paraan ng mga taga-Tanudan sa pagdadala ng may sakit gamit ang kawayan o kahoy at kumot. Matagumpay na naihatid ang pasyente sa pasilidad. Sa pagdating nila, agad na tinanggap ni Dr. Glenda Banawag ang pasyente at nagbigay ng gamutan na may paunang diagnosis ng matinding urinary tract infection o UTI. Ang mabilis na aksyon at koordinasyon ng mga tauhan ng 111th SAC ay patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko at malasakit sa kapwa, isang ehemplo ng tunay na diwa ng pagsisilbi at bayanihan. Mula dito sa Regional Police Community Affairs and Development CAR,
Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.